may mga nagyayaw-yaw na naman sa usap-usapang VP Sara Duterte, Bongo sa 2028. Ano, kinakabahan na naman ba kayo? Kasi ang sabi nila, malayo pa, pakpak, ganon. May paliwanag po si VP Sara tungkol yan. Pero bago natin panoorin ang video na yan, bakit ito? Si Trillanes, o ang sabi niya, pinag-iisipan ko ng mabuti kung tatakbo ako bilang president or vice presidente sa 2028. Naku po, Trillanes, ang hirap pa naman mag-isip kung konti lang ang isip. Bakit sa 2028 pa? Yung barangay election, malapit na. I-try mo mayor nga, talo ka. Ngayon, pagka-presidente pa, i-try mo muna sa barangay election. O, di ba? Malay mo mananalo ka doon. Ano bang pwede niyang takbuhan doon na pwedeng manalo siya? Kagawad, alanganin. Chairman, alanganin. Barangay tanod. O, baka may pag-asa siya. O, tungkol po dyan sa 2028 election, ito ang paliwanag po ni VP Sara Duterte sa usap-usapang tandem nila ni Bongo. O, ito yung video. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was a change of, not really a change, no? But I ran for a different position. So, antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Tama nga naman si VP Sara. Malayo pa, tsaka marami pang pwedeng mangyari. Pero ang gusto kasi ng karamihan, kung pwede nga lang, bukas eleksyon na. Bakit? Sa nangyayari ngayon, lalo na sa korupsyon, hinahanap na nila ang pamamaraan ng isang Duterte. Kaya po napag-usapan na po agad itong 2028 election. Sana nga bukas 2028 election na. Si VP Sara Duterte, yan po yung paliwanag niya. At totoo naman, malayo pa. Kaya trabaho muna sila. Yun nga, yung taong bayan ay mukhang ayaw nang tumagal pa ang pamamaraan ngayon ng gobyerno. Mukhang ayaw na nila dahil sa busog na nga ang mga buhaya, lumalamon pa rin sila. Kaya may iba nagsasabi dyan, wag na natin hintayin yung 2028. Hindi po natin masisi, lalo na yung mga nagbabayad ng tax. Lalo na yung may mga malalaking negosyo o malalaking negosyante. Tapos malalaman-laman mo, napunta sa mga buhaya. Ayun naman, yung mga usap-usapan na sino yung mga presidente, sino yung vice president na pwedeng tumakbo, si Risa Hontiveros, ito naman si Trillanes naman, pinag-isipan daw niya, naku Trillanes, wag mo lang pag-isipan, mahihirapan ka lang. Oo, seryoso. Pag-iisipan mo, mahihirapan ka lang. Unahin mo ngayon, barangay eleksyon. Nangarap ka pa, president, vice president? Pagka mayor nga, hindi ka nga umubra, di ba? Talo ka nga. Bakit ano ba sa tingin ni Trillanes pagdating sa eleksyon ng presidente? Pakuntian ba ng boto yan? Paramihan ng boto yan. Baka hindi mo alam. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.